Hello, good morning po sa ating lahat. So, andito po ako ngayon sa likod ng processing center or ng ating kitchen. So, dito yung plano namin itayo yung growing house. So, isang malaking growing house na lang nasama-sama dito. Anyway, thank you po sa ating mga subscriber dyan. So, kung hindi ka pa subscribe, click mo na yung subscribe button. Okay? Alright, so kita nyo po itong bakanting lote na to dito sa likod bahay. Ito po yung imbakan ng dayami namin. So, yan yung ginagamit nating substrate para sa ating mushroom. Pero kung makikita nyo po ito, medyo maluwang pa dito sa area na to. Yan, medyo maluwang pa po. And dito yung plano namin gawing growing house. So, plano po namin itayo dito. I think, I'm not sure kung gaano kaluwang ito. Pero isang mahaba siya mula doon sa likod hanggang dito. So, bale, i-consolidate natin yung mga growing house. So, ito po yung plano natin. Siyempre, kailangan natin isipin kung ano yung mga materialis na gagamitin. So, alam naman natin na ang growing house hindi kailangan konkreto or hindi naman kinakailangan sobrang kulong. So, medyo low cost din kasi problema din naman natin ang budget. Wala naman tayong ganong kalaking budget kaya kailangan pagplanuhang mabuti. So, tignan natin mula doon sa bandang dulo. Alright. Oh, may mga bibi dito. Yan. So, ganito dito sa probinsya. Bale, dito kasi yung aming composting area. Dito natin kinocompose yung mga dayami. And ayan po yung likod ng bahay. Kung makikita nyo po, meron tayong mga kubo dito. Yan, part yan ng mga maliliit na growing house. So, ito po yung plano ko. Mula dito hanggang doon po. So, lalakarin natin kung ilang steps to, ha. Okay. So, ayan. So, makikita ninyo sana one day magawa natin yung pinaplano nating growing house. So, hanggang dito sa daan. Ayan, dito po yung daan. Ayan, ito yung daan. Ayan, so malapit po tayo sa daan kaya maraming mga motoristang nagdadaan dito. Pero ito po yung plano. Medyo mababa po yung area. Pero yan yung plano natin gawing growing house dyan. Yan, dito tayo sa mas malayong view. Okay, ito medyo maluwang pa naman po dito. So hanggang dito lang po yung sakop natin. Pero yan, dito po. Yan. Okay, so kayo guys, I know marami ring mga gustong simula ng mushroom business pero hindi natin alam. Pero mapapayo ko lang, pwede nating simulan sa maliit. Ganun naman po tayo. So, mula lang sa kubo. And then eventually, malay nyo, di ba? Parang pag nag-grow tayo, pag nagsimula tayong kumikita na rin ng konti, syempre, yung kita natin napupunta rin sa mga plano natin gawing growing house, mga makinarya, tsaka syempre sa ating production cost. Yan po. Sayang po itong lupa na to. Tingin ko medyo maluwang pa rin naman siya para sa isang growing house kung tatayuan natin ang growing house dito. Ayan o. Okay. So ano sa tingin nyo? Eto pakita ko sa inyo yung isang growing house pala na malapit din sa daan. Yung isang growing house. Yan po, nasa loob yung ating mga fruiting bag yan. Yan po yung isang ating growing house. Very low cost lang po yung growing house na yan kasi sa wali, kugon at mga pawid lang po yung gamit natin, kawayan or yung bamboo. So yun po yung isang ating growing house. Hindi naman po kinakailangan konkreto, matibay unless may budget po tayo. Syempre unang-unang konsiderasyon dyan yung budget. So ayun po yung ating isang growing house. Pero dito, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Medyo ang plano po i-move natin tong mga imbakan ng dayami na to. Wala pa rin naman po kasi kaming talagang imbakan ng dayami. Isa rin po sa kailangan natin planuhin yan. So ito, I think mamumove dun malapit sa
processing area dito. Tapos, ayan, since medyo mababa yung lupa dyan, papantay natin siya dito. Pero, not sure kung sasagad natin doon or hanggang dito lang. Kasi, syempre, I think maluwang na rin naman kung mula dito hanggang dito, tapos paikot yan hanggang doon sa dulo. So, medyo malaki na rin siya. Ang tansya ko po, mga 20,000 hanggang 25,000 fruiting bags kung maganda yung spacing. Up to 30,000 kung medyo dikit-dikit yung fruiting bag. Alam niyo yan. So, ang plano ko, sabitan muna. Pero talagang low cost po muna kasi hindi naman po ganun kalaki nga yung budget natin. And then, eventually, papakita ko po sa inyo yung development. So, yan. Dito tayo sa bandang dulo para makita lahat. Yan. Dito po yun. Diyan po yan. Dito po tatayo. Ito. Okay. Yan. May pakita ko na rin itong isang aming ano to? Fish pond. So, lumang fish pond. Okay. So, ayan. Medyo natutuyuan na siya ngayon. Summer kasi. So, ganito po dito sa probinsya. So, kung di nyo po natatanong, katabi po ng bukid itong ating processing area. Dito po kami babag. Nandun po yung imbakan ng mga lumang fruiting bags. Dating pasteurizer yan. So, dito po china-chop. Yan, nandun yung ating chopper, saka bagger yan. So, ayan po. So, ganyan po yung itsura ng farm natin. Hindi pa po ganun ka well developed, pero eventually po malaki po yung plano natin dyan, kaya natutuwa po ako na gusto na i-share yung mga nagiging development or mga plano namin gawin. So malay nyo one day itong maluwang na bukirin na to or farm is literal maging mushroom farm, but we won't know. So abangan nyo po. Okay, so I think yun lang po. Gusto ko lang i-share sa inyo guys yung mga plano namin gawin na growing house dito. So, i-consolidate natin growing house dito, tapos eventually yung mga maliliit na kubo na yan, papalitan natin ng isa pang lilim na ganito para lumuwang yung ating processing area. Kasi medyo masikip po yung processing area dito. Yan po kung makikita nyo. Dito po, makalat siya. Hindi pa ganun kaayos. So, yan po yung substrate natin. Kailangan pang i-chop. Yan. So, ito yung mga na-compose na. Kulang sa composting yan. Ito yung sa kino-compose pa lang, nakababad po sa tubig. And then ito yung mga fresh dayami. So medyo kulang na po tayo sa kusot, kaya kailangan na namang mag-imbak. Pero ayun, balik tayo dito guys. So ayan, ngayon nakikita nyo po wala pang talaga nakatayo dito, pero eventually yung pinaplano po natin from Aguilar Healthy Mushroom, makikita nyo po tatayo ang growing house dito. I-consolidate po natin lahat para hindi makalat, tapos lalakihan natin tong processing area. So ayan po, unang-una budget ang problema, at syempre kailangan planuhin mabuti. Okay, so samahan nyo po kami sa pagpaplano, and eventually makita nyo po yung ating growing house. Okay, I think yun lang po sa ngayon guys. Maraming salamat po ulit sa pagsuporta sa Aguilar Healthy Mushroom Farm. This is Winger. If you're not subscribed yet, please click that subscribe button and i-click mo na rin yung notification bell para sa update sa mga videos. Okay, maraming salamat and have a great day. Bye for now.